What is up guys, it's Galactic Shark. I'm a full-time content creator. Chairman D, negosyante, ama ng dalawang babae. Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide to the messiest decade of your life. And episode 7 na tayo. We are on Week 7. week Week 7. 7. Sorry. Talagang inabangan ko yun. Nag-prepare kami para sabihin yun. Oo, kanina pa namin yung gino-joke kahit na bago pa mag-record. Today, pag-uusapan natin is yung kung ano yung ginagawa mo ngayon. Yun ba yung na-envision mo nung bata ka? What was your dream job nung bata ka? Ano yung course na tinake mo nung college? And pinapractice mo pa ba yun ngayon? Ayun yung pag-uusapan natin today. Tingin mo ba yung teen self of yours will be proud of who you are now, what you're doing? Feeling ko naman. Content creator? Ay, businessman? Businessman? Hindi naman yun yung gusto ko eh. Gusto ko Totoo. maging Dexter eh. Magkaroon ng Dexter's Lab eh. Gusto ko nga maging astronaut eh. Naalala ko yun. Sinasabi ko dati, gusto ko maging astronaut paglaki. Ikaw, nung yung literal na bata ka, ano yung kapag tinanong, di ba, papasok ka sa school, preschool, oh, what do you wanna be when you grow up? Ano yun? Sundalo. Talaga? Gusto ko maging sundalo. Yun talaga yung sagot mo? Specifically, gusto ko maging piloto. Tapos, parang Air na-imagine Force, ko, Air Force. Na-imagine ko, nag-pilot ako ng jet. Tapos papasabog ako ng village. Kasama, pero kasi siguro dahil sa mga movies na napapanood. Di ba, ang daming ganong movies dati. Feeling ko nga influence din ng pop culture. Kasi naalala ko dati, pag tinatanong ako, what do you wanna be when you grow up? Sasabihin ko, astronaut. As in, yun yung lagi ko sagot, gusto ko maging astronaut. Siguro dahil sa Star Wars, gano'n, di ko Star Wars. Hindi ko sure kung ikaw or baka ako lang. Pero ako kasi, honestly, ang dami ko rin nagustuhan. Parang gusto ko maging ganito. May time mo gusto ko magpastor eh. Ay, same. Diba? May time gusto ko maging pastor dahil pastor's kid. Oo. So, I mean, merong time na you look up to your parents or your dad or your godfather. Tapos gusto mo maging gano'n. May time gusto ko maging commercial pilot. Meron time jet pilot. Iba-iba. I think depende sa parang kung ano yung hilig mo. Nung Oo. time yun. Meron nga tractor, okay na ako eh. Kasi nung time na mahilig sa trucks. Talaga? Oo. Naalala ko ako, yun nga, ang gusto ko maging astronaut. Naalala ko nung time na nasa after high school, parang sabi ko, parang gusto ko maging marine biologist. Kahit after high school. Oo. Ina kami dalawa lang pumasok sa UST. UST lang yun Hindi yun UP. Pero sobrang proud na tayo. Hindi ko ano, Hindi naman Ateneo. Hindi ko nga chinek kung pumasa ako sa UP kasi sabi ko gusto ko talaga sa UST. Hindi ko rin chinek. Kasi alam ko na mababagsak ako eh. Alam ko I'm not cut for it. Ano yung sasabihin ko? Ayun nga. So, yun yun. Nung high school, so pumasa naman ako sa music. So, parang all set na. Gusto ko talaga music. Pero, syempre, nag-check up pa rin ng ibang schools nun eh. Dati, parang sabi ko, parang gusto ko maging marine biologist. Kasi nga, mahilig ako sa mga, kaya nga, shark eh. O, alam nyo na, ba't Galactic Shark? Astronaut. Marine biologist. Yun. Ano? Ngayon ko Diba? Kalimutan ko, basta meron parang military academy sa atin na pag doon ka nag-aral, doon ka nakagraduate, mataas na posisyon ka agad. If I'm not mistaken, parang West Academy or West Point something. Tapos, nung time ko na yun, may isang relative na may kakilala doon na pwedeng tumulong para makapasok. Pero natigil dahil nung na-aksidente ako. Sa? Nung high school. Yun yung nabago ka? Nabagok ako kasi galing kong basketball player. Sinave ko yung bola. Nabagok ako. Nagkaroon ako ng damage sa ulo. Naging physically unfit ako. Kahit hindi ko na sinubukan mag-test pero alam mo na sa sarili. Alam mo na yun. Naging lab pa talaga ako nun. Mahiluhin. Mahihiluhin talaga ako nun. Onting pagod, hilo, onting galaw ng ulo. Hindi man onting galaw. Yung sudden movement ng head. Hilo kagad. Yung vertigo. That changed my life. Kasi yun yung reason kung bakit natigil wala yung option na yun. And, nag-end up ako sa UST-RT. Anong specific age or moment na, di ba nga, yung childhood dreams mo, anong specific age mo nung na-realize mo na parang, teka lang, parang unrealistic pala to
parang ano, parang yung gusto ko, parang hindi siya realistic, Oo. gano'n. Feeling ko hindi ako umabot sa gano'ng point kasi yung akin naman realistic naman. Yung akin pala yung both hindi. First yung commercial pilot, naging high school medyo na-realize namin hindi medyo, na-realize namin ng family na hindi namin kaya. Hmm, Kasi nga mahal ang mag-aral sa, tawag dito, aeronautics, mm. 'di ba? So, ang pag-asa ko nga diyan is yung magsundalo tapos makakapasok nung Air Force, hopefully yun yung plano nun. Kaso yun nga, naaksidente, nawala lahat. So, napunta na lang ako ng Arky dahil si daddy, ganito Architect, ah, architect din 'di hindi ba? siya Ish, tapos ish. is oo. Gano'n yung More ang trabaho niya. pinakaano is ano, draftsman, O mga hindi mga yung bumo-blueprint pero ginagamit yung pangalan nung iba para ma-publish, parang gano'n. May mga gano'n, eh, 'di ba? patapong Arky, joke lang. Pero yun yung naging ano, Mm, dun na pala si daddy, so yun yung naging ang laking impact pala ng parents 'no, so kung ano yung gusto ng mm. anak. Na-idolize ko pa talaga si daddy 'no. Okey. Kasi ako music oo, kasi si dad musically inclined, eh, 'di ba? Oo. So, yung trabaho ni dad literally sa ano, recording engineer siya sa music. So, yun yung feel ko yun nga din, malaking influence nga Hindi yung lang natin siguro parang na-realize. actually, ngayon nga ata, eh, parang oo nga 'no, parang Ngayon parang ngayon lang na-realize, lahat yun tungkol kay parang ano. habang nag-usap tayo ngayon parang, oo ano, parang Tapos, gano'n. ngayon ko na na-realize, si daddy kasi, in a way nagsundalo siya, nag-ranger siya. Oo, So kasi parang naalala ko lahat may ID siya na ano, so lahat pala kay daddy. Lahat ng mm. mga nagustuhan ko dahil sa kanya, buti pa hindi ako nag-ano. Blip natin yun. Mabait-mabait si daddy pero, ano na siya, imperfect human. Gano'n naman, wala namang perfect. Actually, gusto ko sabihin, Parehas pala. parehas pa tayo tatay. Wala ba kayong libangan nung ano, nung mga Gen X, wala ba kayong libangan nun? Talaga libangan? Sorry. Medyo malinis tayo. Ang alam ko, for some reason yung mga pastors or someone na very, parang in-depth sa religion, sila yung sobrang lapitin ng ano, Oo, temptation oo, na which is sabi nga nila kasi 'di ba parang mas tine-test ka oo. ni Lord, gaano kalakas yung faith mo. So mahina yung kay daddy. Joke lang. Talk about yung college life. Kasi siyempre, yun nga, ang kinuha mong course, architecture, Oo. kinuha kong course, Conservatory of Music. Tapos, in a way, yun yung mga gusto natin. Naswertehan tayo na at that time, yun yung gusto natin kunin. Oo. 'Di ba? Oo, oo. Ah, Pag-usapan natin yung okey. experiences natin nung college. Yun nga, so in a way, nung nag-college tayo, medyo nasunod tayo dun. Medyo yun yung gusto natin. Honestly speaking, parang totga ko pa rin Hmm, yung RK. Kung hindi if time was on my side, if money was on my side, probably mag-aaral pa rin ako kahit na hmm, matanda na ako. May part pa rin sa akin na gusto ko pa rin siyang tapusin, gusto ko pa rin siyang gawin until now. Pero hindi alam mo yung gusto ko pa rin pero not really yung depressed or parang may sobrang regret na, Ano lang talaga siya, ah, like thought yung ka. parang kung puwede lang, I'd probably still pursue it. Alam mo same, feeling ko ano lang tayo, victim of circumstance. Oo, Kasi ako, music, kung marami lang kaming pera nun, ang mahal ng per sem nun. Ano yun, 2009, 2010. Ang per sem nun palang 60 per sem na oo. sa music. Sa amin nun, although magkakaiba kasi per Oo, course, eh. Sa amin nung una 50 tapos nag-60 rin. mm. Kasi Eh, naalala ko yun, 60 per para sem sa iba wala lang yun, eh, pero para sa atin para kasi sa'tin na ibang ano yun, actually gapang yun sa parents natin. Medyo totoo. ano nga yun, eh, medyo Hindi nga suntok sa buwan na hindi nila alam saan nila kukunin yung pambayad oo, pero parang oo, dahil bahala gusto, na, eh. eh, oo. Dahil gusto ng anak ko, eh. Thanks mom. Kung money and time was on my side, ano talaga, ko yung music. Kasi yun talaga hilig ko nun. Yung Galactic Shark nga na name, hindi yan content creator name, hindi yan IGN, hindi yan Ah, pang games. Literal yun yung artist name ko.
na kaya ko ginawa yung Galactic Shark, yun yung magiging artist name ko or producer tag. Kaya Galactic Shark. Eh, ginamit ko na lang siya na talaga. Ano Kumbaga, 'no, parang yun nga, kahit na ganitong age, if given yung time, money, gagawin pa rin natin. Hindi siya out of parang dahil gusto nating kumita from mm, that, specific, tawag dito, line, pero more on talagang ano, I yun think ang yung gusto ko yung yung eh. passion, Passion yun love, eh. Tagal ko love na, for miss ko na magbanda talaga. Sobrang na-miss ko na magbanda. banda dun, banda Banda rito. Rito. Uy, tagal Ay, natin din nakakakain dun 'no? meron pa ba Banda nun? rito, di ko alam. Anyway, Pero yun nga, nung college, hanggang anong year ka sa Arky? second year, di ko maalala, hindi ko natapos yung ano, hindi ako nakapag-second sem. Second year, first sem natapos ko. Mm. Hanggang dun lang. Kasi napunta na ako sa politics nun, kaya natigil. Hmm, Oo. Konsi. Ako naman, 2009, 'di ba gumraduate tayo ng high school 2009. Hindi ako pumasok agad nung June. Ay, oo, tama. Nag-skip ako ng isang sem. So, pumasok ako sa UST ng second sem, 2009. Sobrang irig ko nun. Ako yung pinaka-irig kasi ako yung I'm at a weird place na nasa UST na ako for like 6 months, for the past 6 months. Pero hindi pa ako nag-walk, hindi pa ako Oo, oo. hindi pa ako nag-freshman walk, hindi pa ako, wala pa akong mga freshman orientation and shit. Meron akong set of friends na ireg, meron akong set of friends na lahat ng mga freshman. May mga Nagigets mo? may 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 batch na nauna ka, may batch na nahuli ka. And Oo. hindi siya yung parang second year ka, nasa gitna ka ng Hindi third and full, first. oo, hindi full Oo. year, eh. So, ang sobrang weird ng position na nung pumasok ako nung second sem, yung mga subjects ko nun, yung mga kasama ko dun is yung mga bumagsak nung first sem. So, yung mga kasama ko sa second sem nung first time ko pumasok is yung mga bumagsak na nung first sem. Gets mo ba? Mga bumagsak nung first First sem ng sem, 2009, yun yung mga kaklase ko nung ano, nung nung second second sem ng sem. 2009 kasi nga yung lesson na kukunin mo sa second sem is dapat iba na. Pero sila inulit nila. Tapos, pagpasok ko ng first sem ng 2010, new set of friends, lahat yun first. So, yung mga hindi ko nakuha nung second sem nung 2009, kinuha ko nung Nung O10. 2010, pero may mga natapos na ako ng 2009, so iba na rin yung klase ko nun. Ah, So, sobrang gulo na meron akong 3 hour na break lagi, ta's meron akong pasok ng Saturday. Gano'n kagulo yung may PE kayo? meron, swimming, Tiger Sharks. Okey. Bigyan ko ng isip, parang nag-PPE ba kayo? Okey. Meron, wala lang kaming math, kasi math na yung music, eh. Ano ka, first year, Kamusta yung second first year? year, tapos hindi ka nag-second sem ng second year. Hindi ako nag-second sem ng second year. Pero alam mo ba, kahit hindi ko natapos yun, minor achievement, pero kasi sa Arky nun, bago ka mag-second year, maliban sa wala kang bagsak, may quota course kasi. Hmm. May average na kailangan ma-maintain mo para makapasok ng Okey. second year. Ang dami kong kaklase nun hindi nakapag-second year Mga kasi nag-shift na sa madaling course, sa commerce, kasi ganyan, bumagsak. sa AB. Kasi bumagsak na sila o kaya lumipat ng school Mm, or ano yun, ako kakadota niya yun, eh. ako, na-complete ko yung first year, freshman. So, second sem, 1, 2, tapos nag-stop ako. Tapos, yung mga naka-4 sems ako sa USC, Ah, naka-4 sems ako. yung music mo ba nun is nagamit mo sa today's work? In a way naman, kasi music is performance. Technically, content creation is kind of a performance. And yung mga audio stuff, alam mo yun? Okey, oo, So, okey. feeling ko may ano, May nagamit ka feeling ko pero there's something there, oo. pero hindi. Alam mo yun, parang not directly, pero there's something there na pero hindi rin. Siguro alam ko lang yung difference ng magandang audio sa hindi. Pero may mga alam nga ako na nasa music na walang tenga. Sabagay, parang same din sa'kin, although hindi yung business ngayon. So, 2 years ago nag-ano kami, parang nag-construction. It's more of maintenance sa mga stores ng client namin. Ang dami ng stores. So,
although construction siya, ta's nag-Archi ako, wala talaga siyang direktang napaggamitan, pero parang gano'n Oo, lang pero din. there's something May there. may knowledge na nakuha at Kahit nagamit papaano. do'n, pero hindi talaga siya yung parang needed para sa line of business na yun. Even sa line of business na ngayon, ano pa rin, parang Mm. meron na gamit pero not hindi siya parang Mm. necessity sa trabaho ngayon. So after college, nag-politics ka? Gaano Politics, katagal? 3 years. Hmm. Per term Isang yung term. usual Isang na term ano, ka lang 'no? isang term, oo. Okey. SK isang term lang. Tas after nun, BPO? BPO. Ako din. Right after ko mag-stop, nag-BPO ako for like 8 years. Oo, gano'n. Aminin niyo man o hindi kasi, pero BPO is yung easiest parang way makuha ka ng trabaho na kahit papaano Decent decent paying yung job. salary, oo. Other than the downside na Puyat. mapagod talaga kasi Grabe. mapagod ka talaga sa puyat. Pero yeah, compared sa ibang tao na 'pag nag-start ng unang trabaho nila lalo kung ano, mga admin staff o office work Mm. na naka-minimum sila, may iba sa bangko, tellers. Wait lang, disclaimer number one, di ko sinasabing ang pangit ng sahod. Pero Pero kasi 'di ba, na from friends, sinasabi nila yung salary nila is parang minimum 14,000, 15,000. sobrang bilib na bilib ako sa kanila. Yung mga lalo na yung mga nasa bangko. Hmm, Kasi minimum, eh. Tapos nakikita ko, decent yung buhay nila na kaka-afford sila, nakakapagsasakyan pa nga. Sabi ko, oh. paano? Tapos ano pa yun, yun yung work na yun nga, hindi gano'n kalaki yung starting tapos pero kailangan mo na alam mo sa Pilipinas, kailangan mo ng bachelor's degree. Oo, Sa yun nga, BPO hindi mo kailangan ng degree, it's just a plus, pero makakakuha ka ng, decent decent salary. decent salary Especially talaga. for a first time job. Mm. Kamusta yung first time mo pumasok sa BPO? Coincidence, kakakuwento ko lang kay MJ Mm. kanina. Ah, marami kasi dati, medyo mas mahirap dati. Even before naman ako mag-apply, mas mahirap din yung makapasok ng Mm. BPO. Medyo padali ng padali ngayon, makapasok ng BPO. Sa Sutherland ba yan? Sutherland, Ah, oo. So, punta ako dun tapos first application ng trabaho nakuha naman kaagad. May time pa dun na nung nakuha na kami ng ano, nung job offer, parang inisip ko, parang di ko gusto yung sweldo. hmm, Kasi yung naririnig-rinig ko sa ibang, offices or ibang call centers, mas mataas. Tas may nagsabi sa akin na medyo veterano na sa BPO, sabi niya, "Kunin mo na 'yan ano, mataas 'yan para sa sa entry oo, level. sa entry level." So, kinuha ko. Kasi nga kinukuwento ko kay MJ kanina, medyo medyo yabang tayo dun kasi aminin natin o hindi, ang daming bumabagsak. Oo, marami Lalo talaga. first try tapos Mm. easy. Ako naalala ko yung first time kong 2012. First time kong mag-apply ng call center, ang first ever company ko, ang account is Teleflora, project-based. Teleflora. Ano siya, February, kasi nagra-ramp up yung mga nag-order ng mga flowers online. Okey. So, ano 'to, US account, first time kong mag-work ever. Tapos sobrang culture shock ko dahil panggabi, antok na antok ako, as in, imagine mo, first time mo, Hmm, tapos it's a totally different world, tapos panggabi ka papasok, tapos yung mga kasama mo mga first timer din dahil nga project based yun, eh. oo. So, naalala ko ano lang yun, dapat dapat parang 3 months, eh, project based, pero parang na-dissolve agad yung account 3 weeks pa lang. Yun yung first job ko. Nabayaran naman kayo? Nabayaran naman kami. Tapos, ang sweldo nun is like 14 lang. 14. Pero kasi nung time yung 14 ngayon, yun yung entry level pa rin ng ibang trabaho Now, na minimum, 'di ba? Pero nung time yung na yun, 14 malaki ngayon yun. malaki-laki yun. Kasi nagulat ako, isang cut off dati, parang 7K. Sabi ko, first time ko sa Mueldo. First time ko sa Mueldo, 7K. Sabi ko, laki. Ang laki, oo. Sabi ko, hindi ko mapupulot to anywhere. Tapos, after nun, lipat. Alam mo, nung nag-start ako BPO, hindi ako tumigil, dire-diretso na ako, eh. Since 2012 nag-BPO ako hanggang sa
2023 nung nag-full-time ako, BPO ako all throughout. So, yun nga, 2012, tapos 2013 nag-ano ako, Teletech. Alam mo, ang dami ko ang dami ko na dun. Oo, mas marami ka ano, kasi Hindi naman ako hopper. Minsan kasi kapag ayaw mo na yung ginagawa mo, gusto mo nang umalis. Alam mo yun, parang mararamdaman mo, eh. oo. Tas ang dali pang mag-apply. Hindi na hopper na ba yun? O wait lang, Hindi, ang hopper is ano, ang alam ko mga hopper talagang hindi nagpapatagal, eh. Meron pa nga Sabagay. yung iba yung parang usually parang puro training lang sila. Well, Training tapos kasi training petics pa, 'di ba? oo. Or hanggang ano, hanggang nesting sila. Hmm, Tapos kapag anong tawag dun, kapag talagang prod na kayo ayun. oo, So, training, nesting, tapos prod na, tas alis na. alis na sila. Yun yung alam kong mga Well, tumatagal hopper, naman ako. oo. Tsaka ano sila, ang hopper alam ko ano, parang wala ng proper resignation. Awal na. Yun ang pagkakaalam ko, I could be wrong, disclaimer number Anyway, 2. ayun nga, Teletech next. Ang account ko nun is Barnes& and Noble. Mga Bookstore ano, yun. yeah. Bookstore yun. Tapos ang sino-support namin is yung Nook, yung parang Kindle nila. Oo. Yun. Tapos na-dissolve yung account after mga 5 Hindi months. nagbalot ka? Hindi. Na-dissolve yung account after mga 5 months. Tapos nilipat kami ng T-Mobile. Okay. T-Mobile. T-Mobile. Yung sa team, pag sa lahat ng mga nagbi-BPO diyan, alam nyo na telco Telco, ang pinaka-toxic na account. Kapag napunta ka sa AT&T, sa T-Mobile, sa Verizon, sa yang mga yan talaga yung mga magiging pinaka-toxic na experience nyo sa buong buhay nyo. Yan talaga yun, tas pinaka nakakapagod. Ayun, hindi ko kinaya, nag-resign ako. Kasi T-Mobile talaga, parang, hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya kasi, first of all, pag telco queuing. yeah. Second of all, lahat ng klase ng tao may phone. Hindi lang yan yung parang mga mayayaman lang makakausap mo. Hindi lang yan yung parang mga intellectual lang yung makakausap mo. Lahat makakausap mo. Minimum 30 calls a day yan. Maonti yun. Oo, kaya nga minimum talaga yun. Onti Kasi ako yun. nagkaroon, di ba, sa Sutherland, ang first, pero actually AT&T lang ako sa Sutherland, parang for 2 years, 3 years, nakalimutan ko na yung taon. 2 years. AT&T ako doon, tech support, tapos nakalimutan ko na yung isa Nalipat ako ng LOB ba yung tawag doon? LOB. AT&T pa rin, pero more on business na yung Yan ang maganda pag clients. business Oo. kasi medyo less toxic Wala pag na business. kaming calls nun. Yun yung nakakapag-ano ako. Yun yung nakakapag-Excel ako tapos nag-painting ako sa Excel. Ah, After ko mag-Teletech, nag-ano ako, Telus. Oo, Telus. Diyan ka na tumagal. Ay, Ay, hindi, hindi. hindi, hindi, hindi. Acquire. Hindi, oo. After ko mag-Teletech, nag-acquire ako. Doon ako tumagal. 3-4 years ako doon sa acquire. Oo. Ano naman ako noon, Dodo. Australian account, day shift, ang sarap. Ay, Alam mo, once na nag-Australian account ka, hindi ka na babalik sa US account. ibang-ibang ano nila. Ibang-iba. Kasi, mas mabait yung mga kausap mo. Tapos day shift pa. Try mo na mag-ano, parang Canadian account. Yun nga, after. So, so naikutan ko yan lahat. Naikutan ko yan. So, una, US, yun sa acquire, matagal ako sa Australian account, parang 3-4 years. Tapos nag-Telos ako, Canadian ang Telos. So, Sino mas mabait? Cana- Aussies or Canadian. Canadians? Pero, mas okay pa rin yung Aussie dahil day shift. Oras. Oo. Kasi ang Canadian is medyo mid-shift. Parang ang time difference na mga 3 hours, 4 hours lang ata yung Oo. alam ko ganun Minsan lang same. Minsan same. Merong 1 hour, may 2 hour. Malaki kasi Australia eh. May iba-ibang mga time zones. talaga ba? Sa New South Wales iba, sa Queensland iba. Ganun. Hindi ko alam hindi naman siya advisable na gawin talaga. Pero I think for everyone, maganda yung maka-experience ng BPO kahit 1 or 2 years lang. Oo. Kasi hindi dahil sa work, but it's more of yung environment. May makikilala mo all kinds of people. Mga galing talagang sa baba, tapos yung
inspiring na dati silang helper, Oo. natutong mag-English sa mga alaga nila. Mm. Siyempre, Totoo. hindi natin minamalit yung helpers, pero yung salary nila versus naman sa BPO, malayo. 'Di Mm. ba? Talagang times 4, times 5. Tapos yun nga, nakaka-inspire na kwento. Meron din diyan yung mga anak Anak mayaman, mayaman mga na black sheep, 'di oo, na ba? parang ayaw na dun sa buhay nila na nagrerebelde sa magulang tapos Ahente pero nag-BPO. pumapasok nakakotse. Oo, May nakatrabaho ako meron. nun, pumapasok naka-SUV. Mm. Ibang-iba lahat ng klase ng tao Oo, talaga yung makikilala mo. mayaman na board, Oo, yung mga adik, yung mga TL na may kabit. yung andiyan din yung mga tao na, grabe akala mo mabait, kung maka-post about family, I mean, family is everything, tapos may 3 babae dun sa office, Oo, lahat ng klase. So, ano, bakit siya maganda? Well, I think it's a shortest way para makita mo yung makilala mo iba't ibang klase ng tao. oo, tsaka ano siya, eh, test of patience, test of character, Oo, ma-te-test as na yung in character mo. oo, as in literal na ano, iba, eh, ano, Meron papasok, tapos magbe-break, magso-smoke, ang parang wala lang ata, shabu addict. meron akong kilala, boss pa. After ko mag-Australian ako, nagtelos ako, after ko magtelos nag-results ako, Taga matagal ako sa results. at dun mo Dun ko nga nakilala? nakilala asawa ko, eh. Sa results, Ay! after ng results dahil kinailangan ko mag-working student, nag-ano ako, nag-WNS, ta's tumagal din ako dun. Wait, anong connection sa kailangan mo mag-working student? Kasi ayoko ng graveyard, Day shift ka ba sa ano, WNS? oo. Kasi nung Ah, nag-results ako, actually trip lang natin yun, eh, mag-results, naalala mo yun? oo, oo. Ikaw, ako, si EG, si Pau. Tara mag-apply tayo sa results. Tapos ikaw one day, si EG hanggang training, si Pao medyo tumagal pero Actually, kayong tatlo lang yun. Nasa business ako nun, eh, sa oo. PPLB. Kayong tatlo lang ta's nainggit ako. So, nag-apply ako mag-isa. Tapos nung pasado na, sabi sa'kin, "Puwede ka na mag-start parang after 2 weeks." Ang sama ko dito. Sabi ko, "Sir, puwede po bang sa yung soonest training ako mapasok? Kasi kailangan ko na po mag-work." Dahil parang sabi ko para sa family. So, ginawa ng paraan ng interviewer na ipasok ako sa earliest schedule. Tapos one day ako nag-training. Ayun yung mga time na everyday tayo magkakasama, everyday tayo nagro-road trip, 'di ba? Oo, Nag-yosi pa tayo nun sa ano, sa L3, sa Starex, 'di ba? Like literal yun yung trip natin nun, eh, oo. 'no? Mag-road trip tapos mag-yosi, ta's yun na yun. Tapos dahil nga sobrang clingy namin nag-apply ako, si EG, si Pao, tapos ikaw din. Tapos first din naalala ko nag-yosi tayo sa tapat ng results. May picture pa tayo nun, eh. Dun Oo, sa may Mangga ba yun? O mangga, basta oo. mangga sa labas. Tapos, sige, ta's ikaw, ta's wala na balik ka na sa business after mo mag one day. Nagyabang ka lang pumasa ako. Tapos si EG hanggang ano siya, hanggang nesting. Kami ni Pao nag-prod kami pero si Pao nag-ano rin agad, nag-resign din siya. Ta's ako yung natira. Tapos yung trip lang namin na mag-apply sa results ta's ako lang yung natira, tumagal ako ng 4 years ata. Tagal 'no? Tagal ko Oo. sa results. Tapos ano, yun nga dun ko na-meet yung asawa ko tapos, ah Sa dance group ba yun? Or oo. dance troupe kung ano man tawag dun? Oo. Tapos nun by 2018, ano sabi ko babalik ako sa school, yung UMAC. Oo. Sabi ko babalik ako sa school ta's kinuha ko yung ano, entrepreneurship. UMAC represent. UMAC ay kaming dalawa UMAC graduates kami. Ano, ayun nga sa UMAC, meron kasing program sa UMAC na Ladderized, program yung tawag nila oo, nun. so kapag meron kang at least 5 years of work experience, pwede siyang i-credit into units, tapos puwedeng short time ka na lang Hmm. mag-aral. Tas every weekend lang siya. Design siya talaga para sa mga nagwo-work na gustong mag-aral. Hindi siya ano, hindi siya yung tawag dito, ano ba yung sa parang TESDA may term dun, eh, yung parang short course? Oo, hindi siya ano, Hindi hindi gano'n, siya talagang ano vocational. siya, ayan, hindi siya vocational, Degree bachelor's course degree talaga siya. talaga siya. Si Oo. ano,
Si Si MP, Manny Pacquiao, 'di ba? 3 Yun din months yun, eh. kaso 3 months lang yun. Ano lang, Masyado ano unrealistic, oo, ano? ano na yun, eh, waste na yun, eh. Oo. Pero yung sa'min, yung course na kukunin ng 4 years dahil nga na-credit na yung work experience mo as units, yung 4 years is parang kukunin mo na lang ng 2 years. Parang gano'n. Yun, mas realistic, 'di ba? Mas realistic. Pero yung 2 years na yun is like every weekend. Weekend lang, Saturday, Sunday. Kaya nung time na yun na nag-working student ako, wala akong off. Gusto ko lang i-ano din, i-mention yung sa UMAC. So, karamihan ng mga klase mo diyan, iba-ibang age. Hindi, akala ko lahat diyan ano, mga nagkatrabaho na. Mm, Pero lahat ng mga klase mo diyan mo makikita yung mga parang black sheep lang din. Sobrang tatalino. mm. More on hindi lang nagseryoso nung college, nagtrabaho kaagad. But damn, mga skillful people talaga. Yung Skillful, tatalino talaga nila. yung batch ko, kasi yung batch niyo maluwag, eh. Maluwag pa, eh. Hindi, pero yung tatlong ka yung mga kagrupo ko sa thesis, talino ng tatlo. Actually, sila nagbuhat sa akin para makapasa sa thesis, eh. Yun nga, mga hindi lang sila nagtapos lang, mga medyo sakit sa ulo nung Mhm. ano yan, ano lang, pasaway lang nung ano, college. Hindi nagtapos, pero nagkaroon ng opportunity, nag-college sila, tapos performance. Ano 'to, nung batch ko, ang yayaman nung mga andun. Grabe, yung batch ko merong handful na galing sa Sutherland din ba? Sutherland ata. For sure yun, for sure. Kasi Merong may tie-up ang Sutherland tsaka ah, UMAC. merong handful na galing sa Sutherland. Pero most ng batch namin is mga businessman, mga mga mayayaman na ano, na hindi lang nagtapos, gano'n. Oo. Nung batch namin dun pa nagseryoso lahat ng buong faculty, nagpalit ng in charge, sobrang seryoso. Nung batch ko nag-ano pa kami, nag-Malaysia, Singapore pa kami. Pero, tama ka pala dun, mas nagipit nung time niyo. Literal na nung kung kailan ako nag-UMAC sobrang nagigpit. Pero ano naman, like yung prof ko ngayon, ano, eh, yung prof ko nun, ka-close ko ngayon, siya yung secretary siya ng DTI ngayon. Talaga? Ay, oo Oo, nga si pala, kaya Jordan, ano, oo, shoutouts. Tsaka si Lagelo, oo. sa ano mga ng puta nagbi-build sila ng mga condo, mga basta ang mga big time yung mga kaklase ko nun. And ayun, eh, dun mo talaga makikita na ano, eh, na paano ko ba sasabihin 'to ng hindi ako nagtutunog, diploma o diskarte? Hindi, eh, ano very nuanced kasi ang question na 'yan, eh. So dun mo masasabi na 'pag masipag ka, alam mo 'yun, 'pag gusto mo, kaya mong meron kang maa-achieve. Nabitin ako dun, eh. Okey, okey. Alam mo 'yun, meron kang maa-achieve kasi ang para sa'kin kasi hindi dapat tinatanong din yung diploma or diskarte kasi kanya-kanya, eh. Hindi siya ano, eh, hindi siya black and white, eh. So very For some, magwo-work sa kanila yung diploma. For some, hindi talaga magwo-work yung diploma. Ah, I think there was this one interview, si Chinky Tan tsaka si Irene Neiman, pinag-usapan nila na parehas silang walang degree ata. hmm, Kasi hindi talaga sila mapakali sa school. Alam mo yung mm. ano, madalas mag-daydream. May kanya-kanya kasi Pero 'yun, eh. successful naman sila sa kanya-kanilang, parang buhay. Pero yun nga, it's not for everyone kasi. Oo, May iba talagang magaling sa school, so edi go. mm, May iba hindi talaga yung ano, yung skills nila is something na hindi mo mapupulot sa school, pero magagamit in, mm. real life na work, edi go din. Ano kasi 'yan, eh, parang what do you want to Think of me. do? Like, what do you really want to do? For example, gusto mo mag-abogado, hindi puwedeng diskarte lang sa abogado. Oo, If gusto mo magdoktor, mag-doktor. hindi puwedeng diskarte. Kailangan mo mga licenses and shit. Kahit nga 'pag teacher, hindi puwedeng trip lang, eh, 'di ba? Oo. So, pero kung gusto mo ng yung like ibang field like entertainment or yung business, technically hindi naman kailangan pero para sa akin mas okay na meron dahil Hmm. feeling ko marami ka ring matututunan in terms of discipline, in terms of following rules and stuff. 'Pag gano'n dahil challenge din yung utak mo sa school, eh, like mag-obey ng due dates. To a certain extent, malaki yung factor ng natapos ka sa school. Pero it's not everything, Yes. gano'n. Ako may mga things na hindi ko natutunan sa school kasi ladder rising sa atin. Hmm, So,
compressed siya, hindi na in detail ng buong business course. So, yung mga certain things na hindi ko natutunan sa school na kailangan ko. Na parang yun, kahit ayoko sana mag-aral, it would have been very helpful kung napag-aralan ko yung, for example, ano ba yung standard na markup para sa products, ano ba yung standard na markup para sa service, saan ba dapat magde-depend yung mga markup mo, yung margins, mga gano'n. Hindi ko natutunan yun sa school. Yun nga, sayang kung natutunan ko yun. So, naaral naman din, pwede may, which is very helpful talaga ng internet ngayon. Lahat pwede mo naman matutunan dyan. Oo. Ako naman, after ko Sutherland first BPO, business ulit, tulong sa PPLB. Yung kay mama kasi si kuya siya naman nag-corporate. Mm. Tapos, after PPLB, yun yung sumama ako sa inyo ng nainggit ako. So, nag-apply ako dun sa Sa results. results, kahit di ko kailangan. Ayoko sanang sabihin kasi ayokong mag-sound na parang hambog or parang out of touch. Pero honestly, na-take for granted ko yung siguro swerte na at least dito sa BPO, wala akong in-applyan, hindi ako natanggap. Nag-apply ako sa results, tanggap ako, I trained for 1 day. Mm. Tapos ano bang next ko nun? Nag-task as ako, natanggap ako. Ay, hindi. So, okay yun. Task as, tumagal din ako doon ng 1 year. Naalala ko nasa Taskas kayo, yung glory days ng Taskas. Yung time na Medyo bago-bago pa lang. bago-bago, tapos kinaiinggitan yung mga nakakapasok ng Taskas kasi malaki sweldo tapos hindi toxic. Pero Oo. eventually, naging toxic na rin. Tapos nakapag 24/7 in touch ako, napasa 2 days training, umayaw din ako dahil nakuha ako ng work as freelance or Mm. VA. Yung Quantrix din, napasa ko, hindi talaga ako ng training at all. Medyo nakaka-guilty lang kasi yun nga, may iba, yung kumbaga parang inaasam talaga nila makakuha ng gano'n, tapos Kasalanan mo ba yun? hindi, Mm. hindi naman. Pero, so far swerte. Hopefully, kailangan ko pa ng trabaho, kunin niyo ako. Ako din, kailangan ko Hindi, ng hindi. work. Pengen ng Kwento ko pengen na ng rin. project. Mm. So, ang mga work, or application na nahirapan ako is sa mga VA. For instance, Mm. yung mga bagay na yun, hindi mo pwedeng malitan. Totally VA or different kasi siya freelancing, eh. Mm. talagang doon, yung skill mo talaga susubukan nila. Pero, ano eh, peak time nung nag-ano ka eh, nung nag-start ka mag-VA. Ngayon kasi, pababa na ng pababa yung sweldo eh. Nung time na nag-start ka, feeling ko mataas pa. Oo. Mm. For friend entry, lalo sa mga first time, Mm. tingin ko mataas-taas. Ngayon Ngayon, kasi, sobrang barat na. dahil ang nangyari kasi dyan, marami sa BPO, na-discover yung pag-VA, freelancing. Tas nagpapa-lowball kasi sila. Yun yung katotohanan. Mm. Kasi yung lowball na nakukuha nila sa pag-VA is very Same lang sa ano. mas mataas pa rin Mm. compared sa nakukuha mong Sa BPO. BPO. Kaya okay lang sa kanila magpa-lowball kasi less toxic pero mas mataas pa rin yung pay nila kahit Mm. pa-lowball. Kaya ang nangyayari ngayon, kahit yung ibang tao na medyo matagal na, hindi ako, sa iba kong kakilala, naiinis sila kasi dahil sa mga issue siya actually sa yung mga VA community. VA community na dahil sa mga Pilipino nagpapa-lowball, pati yung iba na deserve nila mataas, nilo-lowball na rin sila ng clients. Nagkakaroon na ng parang identity yung mga Filipinos na pwede mong i-lowball yan. Mm. Yun yung tingin ng ibang mga clients ngayon. Speaking of, lalayo tayo. Medyo mag-fast forward tayo sa aking content creation. Ganyan din sa content creation, bad trip ako. Kasi, wala namang standard rate talaga sa content creation. Pero, pababa yung rates. Merong mga malalaking following sa content creation space na content creator, influencer. Merong mga, kahit na sobrang laki ng following nila, ang liit nila maningil. They settle for less. Sobra, na parang, for example, hindi ako, ayoko sabihin na ako to, pero, merong mga content creators na kayang sumingil ng 70K, 80K, 200K Mm. for one video. Pero, merong mga iba na mas mataas pa yung following, like 2 million, 3 million. Kaya ang nangyayari, pati Nangy- sa inyo, I Oo. mean, not just you, pati sa iba na hindi naman ganun magpresyo, pinipresyo sa inyo, ganun na rin. Mababa na din dahil nga ang daming mga tumatanggap ng ex-deal lang
tumatanggap ng libre. Ang payo ko sa mga content creator talaga diyan, kung kahit na know your worth. Know your worth. Kung alam mo kaya mong gumawa ng quality content, sabihin mo sa brand kung ano yung value mo, ano yung kaya mong i-bring to the table, paano mo sila kayang i-promote, ano yung kaya mong ibigay, paano mo, gaano kalaki yung reach mo, kaya mo yung inego pataas. Mm. Kasi kung alam mo yung value mo, stick ka doon, hindi yung tanggap ka ng tanggap na. Guilty ako niyan nung mga umpisa ko as a content creator na lahat tinatanggap ko, wow, yung mga nagbibigay sa akin, wow, ganyan, ganyan. Pero kasi once you know your worth and you know na kaya mong mag-deliver ng quality content, hindi mo dapat na lowball sarili mo. Ano, I think hindi nila na-realize yung impact, indirect impact na nakakos Sa nila. industry as a whole. Oo. Yeah, pati yung iba who deserves the right amount or the right pay is nilolowball na rin kasi na-lowball na rin. Mm. Na-offera ng mababa dahil nga parang siniset yung standard na Oo. hindi, pwede nyo kami bayaran kahit ganitong amount lang. Mm. Hindi, know your worth. Anyway, lumayo tayo. Asan tayo kanina? Nabad trip ako. Ano 'to? Yung sa VA, oh yun, yung VA. Oo. Eh, medyo take advantage niya. So, ngayon parang naikukuwento ko na lang 'to hindi para sa content pero para sa'yo. So, may ina-applyan ako ngayon. Tapos tapos ako first interview. Feeling ko sobrang ganda nung first interview na nadulas yung interviewer na dapat kasi mag-set siya ng date na usually Friday kayo magsasabi kung pumasa kayo, Mm. aabot kayo sa second interview. Tas parang hindi niya napigilang sabihin, "Okey na ako for next week, asahan ko na yung Oo. invitation." So, confident lang ako sa part na yun na, okey, so maganda yung interview namin na sinabi niya na kaagad pasado ako na dapat hindi pa kaagad Mm. sabihin, "Ay, magtatrabaho na ulit ako sa gabi." Hopefully, makukuha dun sa interview na yun. Pero going back, yung lagi na lang ano, sinusuwerte na so far lahat ng napasukan naman na or na-applyan is nakukuha. Again, mas challenging yung mag-apply sa ano, VA industry. Na ilang beses, parang dun, wag mong personalin kung ano ka, or wag mong damdamin kapagka hindi yun nakuha. Mm. Kasi hindi lang ikaw, marami talaga nare-reject dun kasi talagang very specific sila sa skills Mm. na kailangan. Unless again, hinahanap mo is yung usual na parang admin work lang. Meron pa rin diyan sa VA yung parang parang ano, BPO pa rin yung Oo, setup. oo. Parang gano'n pa rin, pero dollars yung pay nila. Meron tayong Sufferland, Mm. ta's meron Results, 24/7 In Touch, Quantrix, tsaka TaskUs. Pero dalawa lang talaga din ang trabaho ko, the rest sinubukan ko lang Mm. mag-apply kung papasa o hindi. Ako, Basta kalimutan ko talaga yung ano, nakalimutan ko talaga yung pangalan ng call center ko na una. So yung una, tapos Teletech, tapos Acquire, tapos Telus, tapos Results, tapos WNS. 2012 to 2023. layo 'no, ang layo ng from yung courses na pinili natin ta's napunta tayo ng BPO. Which is again, going back sa sinasabi natin, kung pagpunta ka ng BPO, lahat ng klase ng taong makikilala mo diyan, meron diyan registered nurse, Dami, iba-ibang klase. working students, Hmm, ay ang daming working students actually. oo. Ako nag-work student Talagang ako. naging ano, naging helpful talaga sa mga working students yun na napagsasabay nila yung school, daytime, ta's trabaho. Hmm. Saludo rin sa mga yun. Grabe, hindi ko kaya yun. Kaya nga ako lumipat pa ako para lang ma-accommodate yung schedule ng school eh. Pero yung iba, meron din akong ka-team nun. Ano siya, nagno-nursing siya, umaga. Tas after school, papasok siya ng trabaho. Tas halos walang tulog. Everyday. Andiyan din yung mga bata pa lang pero breadwinner na. Oo. Parang wala pa ring natutunan, Oo. gimmick pa rin, puro inom pa rin. Sobrang shortcut ano yan, eh, shortcut ang BPO sa pag-encounter ng iba't ibang klase ng tao. Totoo. Before tayo magpunta dun sa ano, sa kung ano tayo ngayon. Meron kaming Facebook, meron kaming Instagram, meron kaming TikTok, meron Meron kaming Spotify Spotify, meron and kaming YouTube, and Apple Apple Podcast. Podcast. Nandun kami. Yan, Yan. And follow our sumali kayo sa podcast. Discord namin. Meron kaming Discord. Kung hindi mo alam kung ano yung Discord, patulong ka sa pamangkin mo, alam niya yan. Skibidi, Yes. And shout out sa Franken. Kasi Franken Coffee Bar Roastery. sabihin natin kung bakit. Na-curious kasi kami dahil may ano eh, may isang known food content creator. Nirate niya ng 1 star just because Closed. pumunta siya ng sarado without even
tasting yung product itself. Ginagamit sa mali yung pagiging influencer. Pero No bias, sobrang sarap ng kape. Ganito yung gusto kong kape, yung totoong kape. Yung ano, yung kaya kayo paglaban sa ah sobrang tapang. as far as I know, si Franken talagang they roast their own beans or kung hindi man talagang local suppliers kinukunan nila. Hindi yan 3-in-1, hindi yan galing sa ito yung mga Mga Nescafe instant Gold. o ayoko sana sabihin kasi mapopromote na walang bayad. Joke lang. Pero solid. Ewan ko ba bakit ano yan. Ewan ko ba bakit ako na 1 star lang dahil hindi na pagbigyan. O baka siguro nanghingi ng pera tapos ano, Hindi, nanghingi siguro ng ano. ex-deal. Oo, Nanghingi siguro. ng ex-deal, hindi na pagbigyan. Commercial, yung influencer na yun, first time ko mapanood yun dati, sinunod ko yung sinabi niyang sobrang sarap daw na pagkain. Tapos sinubukan ko, Hindi. hindi talaga. No, Negats. no hate. No hate. Ewan ko ba bakit niya pinanood. Siya yung lahat na lang masarap. Hmm. Tas pag tinikman mo, hindi. Tas pagka hindi napuntahan, biglang hindi masarap, 1 star kaagad. Anyway, Anyway, Franken, Franken, try thank you. nyo. Oo, shoutout Local Franken. local coffee shop ito sa Marikina. Shoutouts din sa House of Genesis para sa ating warehouse, sa ating mga ergonomic chair, para sa ating table, para sa ating lahat ng gamit, House of Genesis. Yes, sir! Again, kapag order kayo ng chairs, message lang kayo sa ating Instagram and Facebook page, House of Genesis Office Furniture. Message kayo, lagay niyo hashtag TBC and bibigyan namin kayo additional 10% discount on top of our ongoing sales. And Sale. Kobe, lapit ka sa camera. Pakita mo yung kotse. Ay, nagtago. Shoutout sa Empire Garage. Actually, nandito si Pau eh. Ayaw magpakita oh. Pero ang galing. Natanggal yung check engine light. Alam mo yung mga yung batang nakasilip lang na matakot ka, biglang mawawala sa camera. Parang ganun. Shoutout sa Empire Garage. Ay, nako, napaka-solid. Thank you, thank you, thank Sobra, you. yan ang sobrang trusted ko pagdating sa sa mechanical stuff sa kotse. Given na first time car owner ka, Mm. you know nothing. I know nothing, Jon Snow. Nice one. Empire Garage. Shoutouts. Shoutout din kay Kobe, yung director namin. Yung nagpakita kanina, yun yung director namin. Naglalaro ng ML habang direktor. Joke lang, joke lang. Roblox mo. Punta na tayo sa ating last segment. Ano na ba tayo ngayon? So, quick recap. Nung bata ka, gusto mo maging piloto, gusto mo maging sundalo. Nung bata ako, gusto ko maging astronaut, maging marine biologist, ganyan. Tapos, nag-college tayo, tinake ko music, ikaw tinake mo architecture. Ah. So, sobrang yung palang malayo na. Ano tayo ngayon? Ano? Negosyante Ng? ng office furniture. Tsaka? PPLB. Ano pa, yun pa. Ang aming bread and butter. And tsaka nasa car rental service. Ang layo sa mga yun. Walang kinalaman. Ako, Ikaw? content creator. Hindi ko nga actually to eh. It just happened. Ano siya, I was at the right place at the right time and it was all an accident pero a happy accident. Kasi Yeah. masaya ako na naggawa lang ako video, nag-share lang ako tapos biglang, puto na, pwede pa na ito trabaho ah. No regrets naman actually. Oo. No regrets. And I think one thing I learned about myself as well na ngayon ko lang din ulit na-realize. Ang dami ko realization sa podcast na to. Sa business, parang masaya ako sa pagiging negosyante. And it's not necessarily because I love our products or hindi ko naman sa hindi gusto. It's more of, I think na-enjoy ko yung sales, Mm. yung satisfaction na nakapag-close ng deal, yung satisfaction na may nabentahan ako. I'm not saying I'm good, pero yun nga, fulfilling yung feeling na makapagbenta ako ng produkto regardless kung ano pa yon. I'll do my best para gumaling pa sa field na to. Ako din eh, yun. Parang ganun din. Happy accident talaga tong content creation. Hindi ko siya ginusto at first kasi mahiyain ako eh. Hindi ako magaling wala rin akong people skills. Tapos, pero kumbaga nilagay ako sa posisyon na to tapos I just learned yung ins and outs ng content creation, paano mag-PR, paano mag-connect sa mga iba't ibang klase ng mga tao kahit na sobrang introvert ko. Parang natuto na lang akong magkaroon ng on switch, parang on switch ako, content creator mode, tapos off switch okay, tapos na. I'm so tired. Yung gano'n. So I think something na makaka-relate lahat, no? And yun na yung parang lesson natin is marami sa atin is we are in a position na hindi naman natin ginusto. Mm.
I mean, hindi natin pinangarap nung Hindi bata natin tayo, pinangarap, yun pero yung tama. na-enjoy natin. And andun din tayo sa posisyon na alam natin we're not yet at our best, hindi pa tayo sa peak natin. Ang dami pang taong mas magaling na negosyante Hmm. sa'kin. Ang daming tao diyan, di hamak na mas magaling na content Oo creator naman, hindi sa'yo. hamak na yung mas sikat. But we're all still in the learning process. Importante is na-enjoy natin. Mm. So, enjoy natin, and then as we go on sa kanya-kanyang career is hopefully meron tayong napupulot na lesson to improve ourselves. Yun nga. Ah, Yes, yun opo. Ay, nak ng pocha. Yung pang kasi tito, parang nak ng po. parang very knowledgeable ako nun, ang daming mas magaling negosyante diyan. Hmm. May mga iba nga mas bata pa sa'kin, pero Oo. ang dami kong natutunan talaga sa kanila, eh. Also, gusto ko rin sabihin na for me, feeling ko napag-usapan na natin 'to before, na hindi lang din siya hard work. 'Di ba napag-usapan na natin 'to before? Oo. Minsan hindi lang talaga siya hard work, it's just that you were on the right place at the right time, and maraming mas magaling sa'yo, pero minsan depende talaga sa opportunity, depende sa circumstance, depende kung nasaan ka, depende sa nasaang state ka ng buhay mo. So, swerte pa rin talaga, eh. Meron talaga, may Meron, factor oo. talaga ang swerte. And ayun, yung pagiging content creator na-enjoy ko naman siya. Although meron talaga siyang ups and downs, like alam ko na-mention ko na 'to before, na medyo mahirap yung walang 15-30, na mahirap mag-budget kapag minsan one time, big time, ta's di mo alam kung kailan yung next. Hindi mo alam talaga kung kailan yung next, yun yun. Pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, eh, yun yung ano, eh, yun yung grind, eh, 'no? If you are still listening, If you're still with us. if you're still with us, we would just like to remind you to, enjoy what you're doing right now, and don't Unless ever droga. eh, wag yun. 'Wag mong Wag mong subukan. wag mong subukan 'yan. Enjoy I what you are hate doing, drugs. Ah, hindi, if pero you're yun, hindi man ikaw nandun sa posisyon na pinangarap mo nung bata ka, hindi mo man pinursue yung course na kinuha mo nung college, pero minsan ilalagay ka talaga sa posisyon na yun yung para sa'yo, yun yung calling mo. Whether you like it yes. or not, sometimes gusto mo, sometimes hindi mo gusto, pero it's what pays the bills, eh, 'no? At the end of the day, yun ang importante. Hindi ko masabi if I'm in a position para magbigay ng advice, kasi even ako, I'm still questioning kung yung kung nasaan ba ako ngayon, is ito ba dapat nasaan ako. Pero masabi ko na lang is, tulad ko, let's keep on trying. Let's keep on trying hanggang sa makita natin if ano yung calling natin. I really can't tell kung ako ba para sa business, because I'm still discovering myself if I'm good at it, dahil may iba naman mas magaling nga kaysa sa'kin. May iba successful, may iba naman mas successful ako compared sa kanila. Parang laging in between. Um, I think yung pinaka-advice is just keep moving forward. Sooner or later mahanap mo yun. Probably bukas makita mo na yun, probably para sa iba 10 years, 15 years bago pa nila makita yung kung saan talaga para sila. 'Di ba, we have that saying nga na, life is not a race, hindi naman yan paunahan. We have our own pace. So, yung iba maaaring maaga silang mag-e-enjoy sa passion nila, sa life nila, may iba sa'tin late. Let's run at our own pace. Yun talaga. Sana maging makatulong 'yun. And yun nga, sometimes it's important then to recognize that your job title isn't your identity. Kasi alam mo yun, sometimes, life throws you a curveball na magugulat ka na lang, "Oh, fuck, ba't ako dito, putang-ina." 'Di ba? Pero ano, sometimes a career detour is where you really need to be, 'di ba? Minsan hindi mo alam, eh. Ako never ko pinlano pero dito ako nilagay tapos na-enjoy ko na, gano'n. And ewan ko, ayoko rin naman maging ano, magkaroon ng toxic positivity na, Yeah, "Hindi, oo, magiging okey lahat." Hindi, oo. hindi magiging okey lahat.
oftentimes mahirap, oftentimes maraming hardships kang pagdadaanan, pero ang importante is to keep trying. Feeling ko yun Oo. lang, kasi ang toxic nung ano, hindi, magiging okey din lahat. Hindi magiging okey lahat. I was about to say the same thing na ayaw naman namin maging optimistic kasi hindi laging maging okay, eh. Pero Siguro it's how you get up from those wala challenges. kang choice actually kundi mag-move forward lang talaga. Hmm. Masu-surprise ka na lang na after ng sobrang success mo baka bigla kang bumagsak or after ng sobrang hirap mo makakuha ka ng success. One thing's for sure is walang certainty talaga. Yun, the irony. One thing is for sure, walang sure. Oo. So, ang gawin mo na lang is ayun, keep going, maging chill ka lang na tao. Grind ka pa din pero wag naman yung sobrang uptight mo, alam mo yun? Parang ano, learn to have fun. Balance. Oo, balance, yun, pinakaimportante, balance. Wala talagang concrete advice kasi iba-iba talaga yung situation ng bawat tao, iba-iba yung mga opportunities ng bawat tao. Pero ano lang, kalma. Ano, Maybe. kalma. Maybe kalma. Kalma ka lang. Ano yan, you'll get there eventually. Puwede ring hindi, pero ayun nga, hindi kasi certain, Alam mo yun, parang ang hirap mag-give ng advice dahil nga hindi ko naman masasabi na we've made it already agad. Oo. Pero alam mo yun, we're trying and I guess that's the important part. Try lang, Yun yun lang lang. Yun talaga. lang As talaga. in ito na ata yung pinaka-realistic na podcast. Yung mga iba sasabihin nila, "Hindi, magiging okey lahat." Yung iba sasabihin nila, "Hindi, mag-grind ka lang." Hindi. Hindi talaga lahat perfect. So mag-try ka lang. Hmm. Just keep on trying, keep on swimming, sabi ni Dory. Yun na yun. Oo. Feeling ko yung magandang ending na yun ng ating episode ngayon. And kung meron kayong mga suggestions kung ano yung gusto namin na i-topic next, kung meron kayong mga gustong pag-usapan, if meron kayong mga baggage, meron kaming Discord server, dun nyo ilagay, or pwede kayo mag-message sa amin or i-comment nyo sa Spotify. Kahit hindi lang baggage, anything na passion nyo, hobby nyo, you Oo. can share it sa Discord Mm. and then let's talk about it. Yun yun. Yun na yun. Oo, so yun, episode 7. Week 7. Again, Week thank you so 7. much for listening. Good news lang sa atin is every week paganda ng paganda ang ating Ating setup. rating. Oh, Hoy! rating. Oo TV. nga. Ha? Alam niyo ba, mas mataas na kami sa ABS. Joke lang. Hindi, ilan na ang hours natin? 72, 80 plus na. 80 80 plus plus hours consumed. Sobrang thank you again for listening, for staying with us. We're hoping hanggang sa end of the world, nakikinig pa rin kayo. May meteor na, pero kami pa rin yung pinapakinggan nyo. Yun yung pangarap namin. Ganda nung bonding namin podcast every week. Oo. Ito na yun. Ito na yung bonding namin every week as busy people. So again, we're looking forward for next week. We have our Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Discord. Subscribe, follow kayo, add nyo kami. Comment. Add Friendster. Ay, may Friendster na ulit Meron na? Nabalitaan ko lang. Anyway, sorry. Anyway. Sorry. See you next week. That is it for the 7th episode of The Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Alright. Alright, see you next week.